So good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa YBL Maa Shop. So nandito ako ngayon sa isang masabi na lang din natin na veteran bus, ang Hino RK. So ito 2012 model ito. As you can see here, 2x3 po siya. So ordinary bus. So hindi na tayo kumbaga ignorante sa mga ganitong bagay guys, kasi alam nyo naman itong mga bus na ito isa rin ito sa we shall say na nagpaka buhay sa Yellow Bus Line. Aside sa aircon fleet guys, nag-start po talaga ang Yellow Bus Line ng mga non-aircon syempre way back 1958, yung sinasabi pa nilang quote-unquote kahoy. So eto guys, sa paglipas ng panahon nagkaroon din sila ng mga bus na gawang kasa na. So ang tawag nila nito is Super Deluxe. So nagtataka kayo guys lalo na sa taga Luzon, bakit nga pala Super Deluxe? 2x3 lang to O yan, di ba? 2x3. Kasi guys, ganito yan. Nung panahon kasi may tatlong klase ng bus noon. So may tinatawag na stationary, tapos deluxe. Yung deluxe na sinasabi nila guys, yan may synthetic upholstery. So uso din kahit papano ang synthetic leather guys. So ibig sabihin yan, yung stationary noon is plain kahoy siguro na upuan, at saka may frame na bakal. At saka yung deluxe, yun na nga, may individual seat. Merong time yata nag-ano rin sila yung straight seat. Hindi ko lang masyado naalala, pero I think meron. Basta ang alam ko, ang Super Deluxe or Deluxe for that matter noon ay non-stop. So nandito tayo ngayon sa front seat sa cockpit ng isang Hino RK. Okay, ganito guys Ako, isa lang po akong bus enthusiast. Hindi po ako driver. Ang pinapakita ko po ulit sa video na to is yung mga basic na na switches, gauge, at saka ano bang ang purpose nito. Okay, so start na po tayo guys Ito yung common na nakikita nyo na pangalan nito, yung gauge ng isang Hino unit. So kahit noon pa man, Hino RF pa, so ganito talaga ang gauge nya. So ituturo ko sa inyo guys sa mga enthusiast lang to. Sa mga driver, wag na lang po kayong mag-comment, kasi yung last video ko, yung Yutong, ang dami yung side comment, medyo below the belt yung below the belt ba yung comment ninyo, which is hindi ko nagustuhan. Well anyway, wala namang pumipilit na manood ng video na to. So nasa sa inyo po yan kung maniwala kayo o hindi. So ito guys, ito yung ating temperature. Yan, oil pressure pala, high and low. Ito naman yung ating battery. May may battery sign dito Tapos ito naman yung ating air pressure. So guys, pag umabot yan ng 5, medyo delikado na po yan guys. Hindi po magfa-function yung ating brake at saka clutch. So ito naman po yung ating temperature gauge, yun high at saka cool. Saka ito naman yung fuel gauge natin, full, empty. Ito naman sa gitna is yung RPM gauge natin at yung speedometer. So guys, kung sinasabi nyo na matulin si RK, yes, matulin siya. Kaya niya itong lagpasan ang 140 kung talagang walang speed limiter walang speed limiter. At saka kung nakikita ninyo ng mga video sa Indonesia, yung talagang sagad-sagad,
sobra pa yan, pero mag-a-alarm na talaga ang mismong unit. Hindi na niya kakayanin. Baka mag-overheat yung makina. So ito naman guys ang retarder. So ang retarder na po ito is Terca retarder. So every time na mag-switch ng retarder ang driver, ipo-pull down niya ito. Tapos ito yung intensity niya, yung lakas niya, yun yung indicator niya. Pero sa ngayon guys, ang mga buses ngayon automated na yung kanilang retarder. Pero pwede rin maging manual. Tapos ito naman yung sa pinto. At saka ito naman din yung sa hazard. Tapos dito naman tayo sa switching room panel. Kung nakikita nyo guys, napapansin nyo versus a China bus at saka sa isang Philippine made na bus such as this, basic lang talaga siya guys at madaling gamitin. Room lights, yung puti, yan. Tapos yung dimmer, pwede rin niya i-on ito. So magkukulay yellow siya. So medyo dim lang siya. Parang madilim ang dating ba. Tapos meron din sa baba mga ito step lamp ito eh. Tapos may signage lamp pa ito, pero noon kasi kung nakikita, napapansin nyo dyan sa dulo, yan, yan, dating Roadrunner na signboard yan. Tapos kinondem na lang. Actually guys, nakita ko pa ito nung sa dati ko pang trabaho binibreak in ito isang gabi doon sa Tacloban, pero hindi ko lang matandaan ko nung taon I think yun nga 2012. Anyway, so ito rin yung ating amplifier. So dati may stereo siya. Unfortunately yung stereo nasira na. I think beyond repair na yata. Kasi yung mga ganyan guys, dahil detachable siya, sinusurrender po yan doon sa kanilang main office, which is sa Coronadal. Ano pa bang ko sa inyo? Ito yung ating actuator. So parking brake natin yan. Sorry, hindi pala actuator. So pag nakaganon yan, nakataas yan, ibig sabihin yan running siya. Tapos pag nakababa, naka-engage ang maxi o parking brake kung tinatawag. Tapos syempre yung standard pedals natin, clutch, brake, silinyador. Tapos ito naman yung ating signal. Ayan, naririnig mo may signal Well anyway, naririnig ko, I hope marinig din sa video. Tapos pag iangat mo yan, pwede siya mag-pass light. Anyway, tapos dito rin yung ewan ko lang masyadong luma na kasi yung unit pasensya na guys. Ito naman yung exhaust brake nya. So pag i-pull down ito, mag-activate yung exhaust manifold nya. So ano ang gamit ng exhaust brake? Ginagamit po yan guys pang alalay sa ating foot brake. Kumbaga secondary brake siya. Sa totoo lang guys, sa pneumatic braking system kasi, lalo na sa truck or bus, sa mga lumang model or sinaunang model, ito talaga yung maaasahan, yung exhaust brake. Kasi kung excessive yung gamit natin ng foot brake, may tendency na iinit yung ating brake drum. Pag uminit yung brake drum at kahit anong apak po ng driver niyan, hindi na po gagana yung ating preno kasi mainit na po Kumbaga, yung brake pad niya or yung brake lining, hindi na siya hindi na siya mag-function ng maayos kasi mainit na, nagbabaga na So ito naman yata yung sa idling. Yan. Yung idling naman guys, yung makina kinokontrol na yung minor. Kaya kung mapapansin niyo minsan ang ating revolution per minute pag nakaandar ito nasa 1. Ibig sabihin yan, aryado siya. Maganda yung minor niya. Tapos ito naman yata yung switch na to sa headlight ito Tapos ito naman yung battery relay. Okay?
So ito naman guys, dati nung gumagana pa to, ang gamit nito is meron siyang digital clock. So pag naka-andar yung bus, automatic mag-on yung parang relo. Pero wala siyang destination na yan. Ginaya po yan doon sa 2008 na King Long. At saka ito, iconic ito sa mga bus, lalo na nung mga 80s, 90s. Yung hindi pa uso yung center mirror, ito yung driver's mirror. So makikita niya yung point of view nung ng pasahero mula sa front seat hanggang sa pinakalikod yan. Mayroong bababa, ganyan-ganyan. Tapos ito naman yung kanyang visor. Para hindi siya mainitan kasi noon hindi pa uso yung mga yung pino-pull down ng mga curtain visor. So yun lang. Sa yellow bus guys, mahigit 1 dekada na ito at saka malaki rin ang inambag nito sa kumpanya. Kasi for me, based on my sole opinion only, ito yung pinaka-paborito kong bus sa lahat kasi matulin talaga to. Hino RK. Ang makina nito is JU8C series. So siguro pag magkataon ipapasa sa shop itong bus ulit kasi nandito siya sa washing area Ayan Ipapakita ko lang ulit sa inyo. So I hope you have learned something from this unit. Kasi hindi naman kasi magtatagal talaga ang Super Deluxe or non-aircon. Baka pagdating ng panahon, papalitan na naman siya ng air-conditioned buses as part of the PUV modernization program. So sadly, kahit man gumagana pa siya, pag umabot na talaga sa kanyang panahon, wala na ho tayong magagawa niyan. Phased out na po talaga. So pasensya na sa medyo pagkahagardo Versosa kasi nag-duty kasi tayo ng madaling araw. So this is now my free time and hopefully that you learned something from our vlog. Although yes, it is a common bus. Hindi lang naman kasi ito para sa mga drivers, mga empleyado ng bus. Para din to sa lahat. Yung mga mahihilig sa bus, yung mga commuters. So yun lang po. Follow for more sa ating content sa Perumingan Archives sa Facebook, Perumingan Archives TV sa YouTube, at saka Perumingan Archives sa TikTok. So yun lang po, maraming salamat at magandang hapon.